Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro para sa Araling Panlipunan para sa ika-4 na baitang. Ngayong linggo, ito ang simula ng ating Quarter 2, Week 1. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa katangiang geographical bilang batayan sa paglinang ng yaman ng bansa. Handa ka na bang makinig? Kung handa ka na, tara na't simulan na natin ang ating aralin. Bago natin simulan ang ating aralin, ating alamin muna ang mga kasanayang pagkatuto. Una, natutukoy ang iba't ibang pinagkukunang yaman ng bansa, na ililista ang mga benepisyo ng likas na yaman ng bansa, at naiuugnay ang yamang likas ng bansa sa epekto nito sa mga tao, kabuhayan, kapaligiran, at kultura. Ating talakayin ngayon ang unang araw ng ating aralin. Simulan natin sa yamang lupa. Ang yamang lupa ay mga sakahan at taniman, gaya ng palay, mais, gulay, at iba pa. Mga kagubatan tulad ng mga puno, kahoy, at mga hayop sa gubat. Mga mineral, katulad ng ginto, pilak, tanso, bakal, at iba pang mga hindi nabanggit na mineral. Dumako naman tayo sa yamang tubig. Ang yamang tubig ay mga karagatan, dagat, ilog at lawa, mga isda, perlas, corales, at iba pang yamang dagat. Yamang mineral. Ang mga yamang mineral ay mga likas na mineral tulad ng ginto, pilak, bakal, langis, at carbon. Yamang tao. Kapag sinabi naman natin yamang tao ay ang mga kakayahan, kasanayan at talino ng mga mamamayan. Meron din tayong tinatawag na yamang enerhiya. Ang yamang enerhiya ay mga pinagkukunan ng enerhiya tulad ng geothermal, hydroelectric. Pag sinabing hydroelectric, ito yung enerhiya na nanggagaling sa tubig. Solar at wind energy. Ating pag-aralan ang mga sumusunod na larawan. So ito ay yamang lupa. Isa ito sa mga halimbawa ng yamang lupa sapagkat ito ay nagpapakita ng isang bukirin o taniman ng mga palay or farm. Meron naman tayong yamang mineral. So kung nakikita nyo, merong mga minerals dyan, mga ginto. So isa ito sa mga example ng yamang mineral. Yan, ito naman ay sakahan. So nakikita nyo, sila ay nagaani, kaya ito ay tinatawag na yamang lupa. Ito naman ay yamang tubig. At ito naman ang yamang enerhiya. So kung nakikita nyo, napakadaming solar panel. So ang napuproduce nito ay solar energy. So pag sinabi po natin solar energy, ito yung energy na nanggagaling sa sikat ng araw. So, ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman na nagbibigay ng malaking tulong sa ating pamumuhay. Mahalaga na ating maunawaan kung ano ang mga pinagpunang yaman ng bansa at paano ito ginagamit upang mapaunlad ang ating kabuhayan, kapaligiran at kultura. Yamang lupa. Ang yamang lupa ay ang mga likas na yaman na makikita sa ating kapaligiran. Kasama dito ang mga lupang sakahan, mga bundok, kagubatan at mga anyong lupa. Ito ay mahalaga dahil sa mga lupang ito nanggagaling ang ating mga pagkain tulad ng palay, mais at gulay. Maraming kabuhayan sa Pilipinas ang umaasa sa agrikultura o pagsasaka. So alam naman natin na ang Pilipinas ay napakayaman talaga nito sa yamang lupa, no? Halimbawa, ang mga magsasaka ay nagtatanim ng palay at mais na mga pangunahing pagkain sa bansa. Yamang tubig. Ang yamang tubig ay kinabibilangan ng mga ilog, dagat,
lawa at iba pang anyong tubig. Sa pamamagitan ng yamang tubig, nakakakuha tayo ng mga isda, hipon, tahong at iba pang pagkaing dagat na nagbibigay kabuhayan sa mga mangingisda. Ang halimbawa nito ay ang mga mangingisda sa iba't ibang bayan ay umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng paghuli ng isda at mga pagkain dagat. So, ibig sabihin, class, yung mga lugar o yung mga tao na ninirahan malapit sa dagat, ang pangunahing pamumuhay talaga nila dito ay ang pangingisda at panguhuli ng mga pagkain dagat. Yamang mineral. Ang yamang mineral ay mga likas na yaman na matatagpuan sa ilalim ng lupa. Kasama dito ang ginto, pilak, bakal, carbon at iba pang mahalagang metal at mineral. Ginagamit ang mga yamang ito sa iba't ibang industriya tulad ng paggawa ng mga gusali, sasakyan at iba pang gamit. Halimbawa, ang pagmimina ng ginto sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagbibigay ng trabaho sa maraming tao at nagdadala ng kita sa ekonomiya. So for example, meron kakilalang minero. So pag sinabi natin minero, ito yung nagmimina ng ginto. So ito mga mining company, sila yung mga nag-hire sila ng mga tao na magmimina ng mga minerals, no? So yung mga ginto o minerals na makukuha nila, pwede nila yun ibenta. So dahil sa ganitong sistema, nagkakaroon ng mga trabaho ang maraming tao. Simula sa pagmimina, sa pagbebenta ng ginto, or for example, sa mga pawn shop, ba? Sila ay nagtitinda ng mga alahas, mga ginto. So dahil sa pagmimina ng ginto, maraming tao ang natutulungan at nabibigyan ng kabuhayan. Yamang tao. Hindi lamang mga likas na yaman ang mahalaga. Ang yamang tao ay ang mga kasanayan, talino at kakayahan ng mga Pilipino na siyang nagbibigay ng lakas paggawa sa ating bansa. Ang mga guro, doktor, inhenyero, magsasaka at iba pang mga profesional ay halimbawa ng yamang tao na tumutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Halimbawa, ang mga guro ay natuturo ng mga bata upang magkaroon ng tamang kaalaman at kasanayan habang ang mga doktor ay tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga tao. So, pwede rin yung mga engineer or inhenyero. Ayan, pwede yan. Mga nurse, sila ay parte ng yamang tao. Mga electrician, kahit yung mga simpleng driver. Ayan. Yung driver ng jeep, driver ng tricycle, mga janitor. So kahit gaano kataas ang trabaho o kahit ano ang uri ng trabaho, sila ay part ng yamang tao. Paano nakakatulong ang mga pinagkukunang yaman sa kabuhayan, kapaligiran at kultura? So paano kaya? Sa kabuhayan, sa pamamagitan ng paggamit ng mga likas na yaman, maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hanapbuhay. Halimbawa, ang mga magsasaka at mangingisda ay umaasa sa yamang lupa at yamang tubig para sa kanilang kita. Kapaligiran, ang tamang paggamit ng mga likas na yaman ay mahalaga upang mapanatiling maayos ang ating kapaligiran. Kung tayo ay magtatanim ng puno at aalagaan ang kalikasan, mas magiging maganda ang ating kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Kultura. Ang mga likas na yaman ay nagbibigay ng inspirasyon at kontribusyon sa ating kultura. Maraming mga tradisyon at mga selebrasyon ang may kaugnayan sa mga likas na yaman ng bansa, tulad ng mga pagdiriwang ng mga ani sa mga probinsya. Ang mga likas na yaman ng bansa ay hindi lamang nagbibigay ng kabuhayan, kundi tumutulong din sa pagpapanatili ng ating kultura at kapaligiran. Bilang mga mag-aaral, mahalaga na matutunan natin ang kahalagahan ng pag-alaga sa mga yamang ito upang matiyak na makikinabang din ang mga susunod na henerasyon. Alright! So ating namang sagutan ang isang maikling pagsusulit base sa ating naging aralin ngayong araw. Kumuha ng malinis na papel at sagutan ang sumusunod na katanungan. Handa ka na ba? Tara na! Number 1.
Ano ang tawag sa mga likas na yaman na nakukuha mula sa mga taniman at sakahan? A. Yamang tubig. B. Yamang lupa. C. Yamang mineral. D. Yamang tao. Ang tamang sagot ay letter B. Yamang lupa. Number 2. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng yamang tubig? A. Isda at hipon. B. Ginto at pilak. C. Palay at mais. D. Puno at kahoy. Alright, ang tamang sagot ay letter A. Isda at hipon. Number 3. Ano ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda? Letter A, yamang lupa. B, yamang tubig. C, yamang mineral. D, yamang tao. Alright, ang tamang sagot ay letter B, yamang tubig. Number 4. Ano ang tawag sa mga yamang nakukuha mula sa ilalim ng lupa tulad ng ginto, pilak at bakal? Letter A, yamang tubig. B, yamang lupa. C, yamang mineral. Letter D, yamang tao. Ang tamang sagot ay letter C, yamang mineral. Number 5. Ano ang halimbawa ng yamang lupa? Letter A, isda. Letter B, puno. Letter C, ginto. At letter D, tao. Ang tamang sagot ay letter B, puno. Number 6. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan ng yamang tao? Letter A, mga doktor at guro. Letter B, mga puno at kagubatan. Letter C, mga isda at tahong. At letter D, ginto at karbon. Ang tamang sagot ay letter A, mga doktor at guro. Number 7. Ano ang mga nagagawa ng mga yamang likas sa kapaligiran kung ito ay aalagaan ng maayos? A. Magiging mapanganib sa tao. B. Magiging sagana at magbibigay ng kabuhayan. Letter C. Masisira ang mga likas na yaman. Letter D. Mawawala ang mga ito. Ang tamang sagot ay letter B. Magiging sagana at magbibigay ng kabuhayan. Number 8. Ano ang yamang makikita sa mga ilog, lawa at dagat? A. Yamang lupa. B. Yamang tubig. C. Yamang mineral. At letter D. Yamang tao. Ang tamang sagot ay letter B. Yamang tubig. Number 9. Anong likas na yaman ang nagbibigay ng trabaho sa mga magsasaka? Letter A. Yamang tubig. B. Yamang lupa. C. Yamang mineral. At letter D. Yamang tao. Ang tamang sagot ay B. Yamang lupa. Number 10. Paano nakatutulong ang mga yamang likas sa kultura ng mga Pilipino? A. Nagbibigay ng inspirasyon at koneksyon sa mga tradisyon. Letter B. Sinisira ang kapaligiran. Letter C. Nagpapahirap sa buhay ng mga tao. At letter D. Wala itong epekto sa kultura. Ang tamang sagot ay letter A. Nagbibigay ng inspirasyon at koneksyon sa mga tradisyon. Nasagot mo ba ng tama ang lahat ng katanungan? Kung gayon, binabati kita. Lagi niyong tatandaan na ang Pilipinas ay mayaman sa likas na yaman na nagbibigay ng malaking tulong sa ating pamumuhay. Mahalaga na ating maunawaan
kung ano ang mga pinagkukunang yaman ng bansa at paano ito ginagamit upang mapaunlad ang ating kabuhayan, kapaligiran at kultura, gaya ng yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, yamang tao, at yamang enerhiya. Para sa iyong takdang aralin, ano ang mga iba't ibang yamang likas na makikita sa inyong komunidad? Alamin kung paano ito nakakatulong sa mga tao sa inyong lugar. Ang ating aralin ngayong araw ay nagtatapos na. Naway marami ka natutunan sa ating aralin. Magkita-kita tayo ulit bukas. Paalam!